issue sa flood control scam o korupsyon sa mga project ng ating pamahalaan dapat ihiwalay or hindi isasali sa issue ng may kaugnayan sa impeachment laban kay Sara Duterte, Vice President. Sana yan ang tingnan at suriin ng mga senador judges na ang magiging aktibo dyan ay 22. Kasi yung dalawa, malabo nang mag-participate dyan. Hindi pwede ang online participation sa impeachment court o impeachment trial. Dahil nawawala, nagtatago si Bato, nakakulong si Estrada dahil sa kasong plunder. At kung meron pang makakasuhan bago yung trial, ibang issue yan. So sa ngayon, yung 22 ng mga senador ang ating inaasahang magpaparticipate diyan sa trial. Sana ay hindi nila isama ang issue ng flood control dahil walang kinalaman sa article of impeachment laban sa Vice President ang flood control project or corruption. Ang issue sa article of impeachment, for your information mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, ay yung graft in corruption sa Vice President's Office of the Vice President at Department of Education nung siya ay Secretary, si Sara Duterte. At yung betrayal of public trust dahil sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At yung confidential fund. At yung mga unexplained wealth. Yun po yun eh. Hindi yun iuugnay dahil si Sara Duterte hindi naman sangkot sa issue ng flood control project. Kaya hindi dapat madamay dahil kung galit ang mga senador judges sa mga taong sangkot sa graft in corruption sa flood control, doon lang yon dahil papunta yun sa korte. Ang korupsyon sa mga project ay criminal case papunta ng korte. Ang impeachment ay hindi po yan korte. Kaya nga impeachment trial, political, legal and technical. Higit sa lahat, ang kaparusahan dyan ay removal at perpetual disqualification. Pagtanggal sa posisyon, pag napatunayan ang betrayal of public trust, at iba pa. At pagbabawal na maghawak ng kahit ano pang posisyon sa pamahalaan. So magkaibang magkaiba. Kaya pag pinaghalo ninyo yan, maguguluhan tayo at maguguluhan kayo. Pero ako hanggat maaari, yan ang pinapaliwanag ko. Hopefully, yung mga senator judges, yan ay kanilang gagawin. Kasi kung may galit ka sa issue ng flood control scam, tapos isasama mo yung galit mo sa pagdidesisyon tungkol sa impeachment trial, malabo yun. Kasi yung ebidensya sa impeachment trial, iba yun, malayo yan. Although corruption, pero specific ang corruption yan. Tungkol sa lagayan, sa budget, yan sa Department of Education, at yung paggastos sa confidential fund. Magkaiba yun. Kaya dapat lang natin, kayo rin, tayong lahat ng mga Pilipino na mag-aabang dito. Pag yung senador na sangkot sa graft in corruption, sa flood control, magagalit siya at kanyang kakampihan si Sara dito sa impeachment, yun ay hindi naaayon sa ebidensya ng impeachment. Yun ay naaayon sa kanyang galit lang dahil siya kasama na kinasuhan o kakasuhan sa flood control. Kaya magkaiba yun. Pag ginawa nila yun, kinasuhan nyo ako sa flood control, tutulong ako sa Sara, acquittal. Abay, kalokohan yun. Hindi tamang judge yun. Yun ay political gimmick o political na issue. Ang issue at tamang pag-decide for your information tungkol sa kaso ng impeachment ay base doon sa ebidensya. Kung may ebidensya, guilty. Pag walang ebidensya, not guilty. Ganun lang po yun. Diba? Hindi yung dahil kayo kinasuhan, under investigation kayo sa flood control scam, kasabihin nyo, not guilty na si Sara. Ay basurang judge yan. Walang kakwenta-kwentang prinsipyo yan at argumento. O kaya kayo naman ay pro-administration, pero dahil galit lang kayo kay Sara, ay igigilty nyo. Abay, kalokohan din yan. Dapat
lahat ang pagbabasihan ay ebidensyang ipipresenta ng prosecutors at ng mga private prosecutors, private lawyers. Yun po yun. Dahil inamin na po ng team prosecutors at mga private lawyers na ipinakilala na ni Congressman Luistro, kanilang pinaghandaan ito at kumpleto ang ebidensya at dokumento at testigo. Yan ang dapat suriin. Kung kayang kontrahin, kayang i-justify ng depensa ni Sara, ang defense team niya, yung mga ebidensya, ay yun ang babalansehin. Huwag na huwag hahaluan sana. Kaya sinasabi ko sana ng ating mga senator judges ng personal na issue. Yung political, kasi political yan, pero yung personal na issue. Kung may galit kayo sa gobyerno, acquittal si Sara. Kung may galit kayo sa mga Duterte, guilty sa Sara, hindi ho maganda yan. Hindi yan katotohanan. Yan ay takipan, yan ay paghihiganti, yan po ay masamang implo, masamang halimbawa, masamang president sa ating paghahanap ng katotohanan. Diba? Dapat ang ipakikita sa kabataan at magiging record sa kasaysayan ng impeachment sa Senado sa ating bansa ay yung ebidensya ang pinagbasihan, hindi personal. Walang galit, walang sama ng loob, walang something, kaya siya nagdesisyon. Dapat base. Mayroon bang ebidensya o wala? Iyon ang titingnan. Kaya nga magta-trial eh. Trial before decide. Trial bago magdesisyon. Trial bago magbutuhan. Ganun po yun. So, sa ngayon, inuulit ko, 23 ang magiging active. Yung dalawa, hindi na talaga malabo nang mangyari yan. Okay? So, yung issue na saan kukunin ang 2/3, abay natural, sa present senator judge. Hindi pwedeng sa 24. Paano sa 24? Paano naman makakaboto yung mga nawawala at nagtatago o nakakulong? Hindi. Yan ang magiging legal issue dyan. Kung ilan ang present or nandun sa aktual na pagdedesisyon ng mga senador, yon dun kukunin ang 2/3. Kung halimbawa ay 15 lang ang nakapasok, kung anong dahilan ng iba, kung ano man ang problema ng iba, yung 15 dun kukunin ang 2/3. Dapat dun kunin. Kung 20 ang makapasok na senador o ilan ang 2/3 nun, yon ang magpapasya kung guilty. Di ba? Yun po yun. At kung hindi naman makuha yung 2/3, o edi acquittal. Gano'n lang naman po yun. Yun lang naman ang issue dyan eh. After trial, decide, so guilty or not guilty, walang pagkakakulong ang impeachable official. Dahil yan po ay pagtanggal lang sa posisyon at pagbabawal sa gobyerno na makabalik. Yun lang yun. Di ba? For your information, for educate, for news and information lang. Base sa pagsusuri, pag-aaral at ating mga opinion.